Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, sana mapansin yung tanong ko idol dahil tanong na ako dati, kaso di nasagot. Sana ngayon masagot na po yung tanong ko. Tanong lang po, bakit hindi po na-fertile yung itlog ng hen ko? Pero dati naman, yung una niyang pares, fertile naman lagi. Pero ngayon, bago na yung pares niya, third clutch na. Di pa din na fertile ni isang itlog, wala talaga. Ano kaya problema sa cock po ba ang may problema? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang pares. Naka third clutch na, pero ni isang itlog wala daw fertile. Pero nung una, sa dating kapares, lagi daw fertile ang itlog. Mga kaibon, meron talagang pagkakataon na kapag po ganito ang ginawa natin, biniyak, pinarisan ng iba, minsan yung mga nakukuha natin na panibagong kapares, minsan hindi sila compatible, kaya po hindi po nagpifertile yung mga itlog po nila. Nangyayari po talaga sa breeding ang ganito po, na talagang minsan meron tayong pinagpares pero hindi compatible, hindi nagkakaroon ng fertile na itlog. Ang masasuggest ko po dito, sana po palitan nyo po ng panibagong kapares yan para po masubukan po ninyo kung doon sa panibago niyang magiging kapares kung magpe-fertile ba uli yung itlog. At doon naman sa cock mo, parisan mo rin po yan para makita mo rin kung makaka-fertile ba siya ng itlog doon sa bagong kapares. Nangyayari po talaga ang ganito na minsan hindi po compatible. Yan lang po ang dapat mong gawin. Biyakin mo lang, hanapan ng panibagong kapares at subukan i-breed uli para malaman natin kung compatible ba sa bagong kapares. Kapag compatible sa bagong kapares, diyan sa kapares niya ngayon, talagang hindi sila compatible, kaya hindi nakakapagpa-fertile ng itlog. So yan lang po ang gawin nyo, bibiyakin lang po yan. So yan po yung unang tanong. Pangalawa, hello idol, ask ko lang po, may nahuli kasi ako na ibon na yellow bulls ata, kasi nung inilawan ko yung ulo niya nagkakulay red, at pinagtataka ko lang bakit may rampa na parang color gray. May yellow bull ba na may rampa? Salamat sir, sana masagot. Sa mga yellow bulls, kung talagang yellow bulls yan, meron pong yellow bulls na merong rampa, bibihira po. Kagaya po ng mga dati, yung way back mga 2022 ata o 21, na meron tayong mga nai-content na mga ganyan, at meron tayong naging alagang ganyan na yellow bulls na meron pong rampa. So kapag po merong rampa, talagang mapapansin po ninyo kapag breed nyo po yan, naglalabas ng blue series. Naka-split kasi sa blue yung mga ganyan po na merong rampa. Bihira po tayo rin makakita ng mga yellow bulls ngayon na merong pang rampa na mga naka-split po sa blue series. So normal po ang ganyan na nagkakaroon ng rampa, pero mas maganda siguraduhin mo po na yellow bulls talaga yan, kasi karamihan po na na-encounter ko po na merong rampa, mga yellow pastel, at ito po na mga kagaya ng mga green pastel na mga malinis. So yan po ang mga madalas na merong rampa, pero meron talagang yellow bulls po na may rampa, kaso lang bihira po ang ganon. Wala na po akong ganon nakikitang ganon ngayon na yellow bulls na merong rampa. Ang kadalasan na po na nakikita ko talagang yung rampa nila talagang puti na po ang kadalasan. Pero yung alaga ko noon na yellow bulls na merong rampa, naka-split kasi yun sa blue, at yung mga nagiging inakay po niya
nagkakaroon ng mga painakayo na Blue Series. So normal lang po ang merong ganyan na merong rampa na kulay malagray ang kulay. Pangatlong katanungan sa atin ng kaibon natin, sir, pwede bang biyakin ang magkapares kahit may inakay pa? TY po, more power to your channel. So ginagawa ko rin to dati na halimbawa gusto kong gamitin yung kak, halimbawa kagaya noon na mahal pa yung mga alaga natin, lalo sa opaline, mga mahal pang presyo. Ginagawa ko noon, kapag po merong inakay na malalaki na, kinukuha ko na ang kak. So pwede pong kunin ang kak basta po ang inakay malaki na, mga may balahibo na talaga, weeks old na, kumbaga mga 3 weeks na, or basta po yung balahibo malago na, kayang-kaya na po yan subuan ng parent. Ganito kasi yan, ipapaliwanag ko sa inyo para mas lalong maintindihan ninyo. Kapag kasi ang mga inakay, inabot pa lang yan ng day old, konti pa lang ang subo niyan, konti pa lang ang binibigay dyan na pagkain, kasi siyempre maliit pa naman, maliit pa ang crop, kaya maliit pa po ang konti pa po ang binibigay. Pag inabot na po yan ng ilang weeks, 2 weeks mga ganyan, or kaya naman pa 1 week at 2 weeks old, ang binibigay na dyan na pagkain ng parent talagang maramihan para po lumaki na po yung inakay. So sa ganyang stage, hindi pa po pwedeng kukunin yan ang kak. Huwag nyo munang kukunin, dahil po lalo kung marami yan, 4 or 5, kahit na sabihin nating 3, kinakailangan nandyan po ang kak, kasi po kinakailangan ng mga inakay na malimliman sila. Kasi ang ginagawa lang ng hen dyan, nililimliman lang yan, iniinitan ang katawan, ini-incubate. Ngayon, ang kak nasa labas lang yan, tagakuha ng pagkain, taga-subo. Ngayon, kung kukunin mo ang kak, ang magiging trabaho ng hen, susubo, maiiwan yung mga inakay, walang magi-incubate sa kanila, may chance po yan na mamatay. Kaya po sa mga weeks old and then 2 weeks old, hindi pa po pwedeng kunin ang parent, ay ang kak. Ngayon, pag abot niya ng mga 3 weeks, medyo malalaki na yan, mas lalong hindi pa pwedeng kunin, dahil bubusog-busugin muna ng pagkain yan, tulong-tulong na yan, hen at kak na po, dahil meron ng pakonting mga balahibo yan. Hen at kak na po ang magsusubo dyan sa mga inakay. Ngayon, pag yung balahibo malago na talaga, siguro ko, mga estimate ko po, mga lagpas 3 weeks siguro. Kapag lagpas kasi 3 weeks, malago na ang balahibo, dinadayet na po yan ng breeder. Kapag po dinadayet na po yan ng breeder natin, ng kak at hen, binabawasan na yung patuka sa kanila, doon na natin yung pwedeng kunin. Doon na po pwedeng kunin ang kak. Kasi po kaya na po yan ng hen. Ganito kasi, hindi na po i-incubate ng hen yan dahil may mga balahibo na at dinadayet na po yan. Kayang-kaya na po yan subuan ng hen, kahit po 3 or 4 yan. Kayang-kaya na po yan subuan ng hen dahil tigko-konti na lang po ang pagkain na ibinibigay dyan. Kapag kasi ganyan na po, palago na ng palago ang balahibo at pakompleto na po ang balahibo, dinadayet na yan paunti-unti para po ang magiging trabaho nga ng kak dyan, kung nandyan pa yung kak hindi mo pa kinuha, or kaya naman ng hen, gugutumin ng konti yan, tatawagin po ng kak at ng hen yan minsan doon po sa patukaan para turuan na po mag-seeds. Pero kadalasan pong gumagawa niyan ang kak. Pero kung wala na po ang kak, kinuha nyo na po, ang hen na po mismo magtuturo niyan kung paano po mag-seeds. Sa mga time na palago na ang balahibo at time na dinadayet na ng parent yung mga inakay, doon na po pwedeng kunin ang kak. Pero kapag po 1 week old, 2 weeks old, hanggang pa 3 weeks old mga kaibon, hindi pa po yan pwede. Basta po malago na yung mga balahibo
malago na at napapansin nyo nang dinadayet na ng breeder ninyo yung mga inakay nila, pwede na po yan kunin. So yan po, ang technique lang po na ginagawa natin noon kung paano tayo kumuha ng cock sa ibang breeder na merong inakay. Ganyan lang po ang gagawin ninyo. So ito po yung panghuling katanungan sa atin. Good day boss, as lang po may pinagpares po akong albino cock at yellow bulls opa hen. Ano kaya ang posible na maging inakay nila? Many thanks po and more power. Albino cock, walang dugong opa. Ang kapares yellow bulls opaline hen. So pwede po yan maglabas ng ng Lutino normal hen. Pwede po yan maglabas ng Lutino split opa. Lutino na yan na split opa at normal hen, split na po yan sa blue. Pwede po yan maglabas ng albino na hen, and then pwede po yan maglabas ng albino split opa. Sa mga non-visual po, pwede po yan maglabas ng yellow bulls normal hen, split ino, split din po sa blue. Yellow bulls split opa, split ino, split din po sa blue. Pwede rin po yan maglabas ng white bulls split ino na hen at white bulls split opa, split ino. So yan po ang pwede lang pong ilabas niyan. Pwede rin po yan maglabas ng green. So ganun din po yan pag naglabas ng green. Normal hen, split ino, split blue. Split opa na green split opa, split ino, split blue. So yun lang po ang pwedeng ilabas ng ganitong klase ng parisan dahil wala pong dugong opaline ng albino. Para sa akin, medyo nanghihinayang ako dito po sa yellow bulls opa mo. Ayos sana yan kahit parisan mo po yan ng green split ino, split opa para po sa Project Lutino opa. Or kaya namang green opa, split ino na cock para po swabe ang maging inakay. So mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Sana nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.